Ang Top 10 Game Foul 2024. Ang Kelso, na tinatawag ding Kelso Game Foul, ay nagugat noong kalagitnaan ng ika-20 siglo. Ang lahi na ito ay kilala para sa mga natatanging katangian at kagalingan. Ang mga manok na ito ay namumukod-tangi dahil sa kanilang kapansin-pansing hitsura, matalinong pag-uugali, at kahanga-hangang kasanayan sa pakikipaglaban. Ano ang pinagkaiba ni Kelso? Well, ito ang kanilang kakaibang estilo ng pakikipaglaban. Hindi tulad ng ibang fighting roosters na tumatalon sa kanilang mga kalaban, iba ang diskarte ng mga manok ng Kelso. Gumagamit sila ng weaving at shuffling technique. Ang mga ito ay madalas na nakakahuli sa kanilang mga hindi gaanong matalinong kalaban, na humahantong sa kanila na paulit-ulit na tumalon sa matalim na spurs ng Kelso. Ang Boston Game Foul. Matalino sila, sidestepping, agile heads-up fighters, kaya nilang lumaban sa lupa at sa himpapawid. Agresibo sila, mabilis lumaban, nakalabas ang paa at deadly, sure-cutting cup. Mayroon silang malakas at mapangwasak na kapangyarihan ng binti lalo na sa unang buckle. Ang Hatch Game Foul. Ang mga taktika sa pakikipaglaban na karaniwang ginagamit sa Hatch Game Foul ay halos kapareho sa ibang mga lahi ng tandang. Kilala sila sa kanilang pagiging agresibo at palaban, na ginagawang isang popular na pagpipilian para sa mga kaganapan sa pakikipaglaban. Karaniwang sinasanay ng kanilang mga may-ari ang Hatch Game Foul sa peak fighting conditions upang mapataas ang kanilang pagkakataong manalo sa anumang partikular na laban. Gray Game Foul. Sila ay pinalaki para sa kanilang liksi, lakas, at espiritu ng pakikipaglaban, na ginagawa silang mga kakilakilabot na katunggali sa ring. Ang isang natatanging katangian ng Low-Gray Game Foul ay ang kanilang payat ngunit matipunong pangangatawan, na nagbibigay daan sa kanila na makakilos ng mabilis at makapaghatid ng malalakas na suntok sa panahon ng mga laban. Ang Claret Game Foul. Ang mga claret ay maaaring tumagal ng mahabang laban at mga agresibong hitters, bukod sa cutting skill, kilala bilang high-flying with aerial finishing moves. Offbeat fighters din sila na kaya mag-fake sa mga tusong kalaban na counter-kickers na magaling pumatol. Ito ay sikat para sa pagiging isa sa mga pinakamahusay na cutting machine sa ere at mas mahusay sa ground. Ang Melsims Game Foul ay ayaw nilang makipag-ugnayan kaagad. Diretso silang pumasok na parang bullet at kapag isinara na nila ang distansya ay maglalabas sila ng barrage of blows na non-stop hanggang sa hindi na makagalaw ang kalaban. Isa ang Melsims sa mga heavy hitters. Maganda din sa counterpunch ang mga Melsims. Ang sweater. Ang mga sweater noon ay may kabilisan pagod, pero sa pag-infuse sa kanila ay naka-impluwensya sa paglakas. Kaya ngayon, isa sila sa mga kinakatakutan sa laban. Kaya nitong makipagbanggaan sa kahit anong air-slashing fighter. Kapag ang laban ay nasa ground lang, patuloy lang ang kanilang pag-atake hanggang sumumait ang kalaban. Ang Lemon ay kilala sa madiskarte o intelligent game foul fighting style. Kakaiba rin ang sense of timing nito upang makalusot ng atake sa pamamagitan ng malakas na single-stroke killing. Mahusay din sila sa mga sidesteps at counterattacks. Ang mga Roundhead. Sila ay mga matatalinong manlalaban, na mahilig din umiwas sa mga atake. Magaling din sila sa pag-sidestep dahil natural na sila. Napaka-agresibo at lintik sa bilis. Ang Roundhead may malakas na leg power na nakakatakot pagdating sa mga air fights. Sa Gilmore Game Foul, bakit nga ba pang 10 siya? Sa inyong palagay bakit nga ba pang 10 ang Gilmore? Magkomento sa ibaba.